dahil sa kaputihan ng iyong puso. Kaya bibigyan kita ng mutya. Talaga? Maraming salamat. Mabibigyan na ako nito ng pagkakataong umasenso sa buhay. Salamat sa iyo. Pangangaso, isa sa natutunan ni Butchoy mula sa kanyang ninuno. Isang kahig isang tuka, iyon ang buhay ng kanyang buong angkan. Walang pangarap, simpleng makakain at walang sakit. Yun lang ay isang pagpapala na sa kanilang angkan. Ngunit biglang nagbago ang kanyang pananaw nang minsang makita ang kanilang kapitbahay na noon ay dating kasamahan pa niya sa kanilang pangangaso. Uy Loroy, nakauwi ka na pala. Kumusta ka naman? Mukhang pormang pangmayaman ah. Uy Butchoy, saan ka galing? Nangaso ka na naman ba? Hay, habang buhay ka na labang talagang ganyan. Ay, ano pa nga ba? Yun lang naman ang madalas gawain ko kapag hindi pa agapasan ng palay. Abay, ibang-iba ka na sa dati ah. Mukha ka ng mayaman. Mukha lang ba akong mayaman? Sa bagay, hindi pa naman talaga masyado. Sinuwerte lamang ng kaunti. Pero hindi ka gaya mo. Amoy baboy damo ka pa rin. Grabe ka naman sa akin, Loroy. Kaunti pa ba yung yaman mo? May paalahas at singsing. Uy, ano yan? Tunay ba yan? Siyempre. Tignan mo ang kotse na nakagarahe sa harapan ng aming bahay. Bagong-bago. Mamahalin yan. Abay, may kotse ka na rin. Ang galing ah. Napagawa mo na nga at napaganda ang iyong bahay. Nakabili ka pa pala ng kotse. Talagang mayaman ka na ngayon, Loroy. Ano bang naging trabaho mo sa lungsod? Ang galing mo ah, yumaman ka na agad. Totoo, nanalo talaga ako sa loto, Butchoy. Kaya ganito bigla ang buhay ko. Ang sarap maging mayaman, Bots. Nabibili mo ang lahat ng gusto mo. Ang swerte mo naman pala. Nakakaingit ka naman, Loroy. Samantalang ako, mangangaso't magsasaka pa rin. Swertihan lang yan, Butchoy. Baka wala ka talagang swerte sa buhay. Ganun lang naman ang buhay natin sa mundo eh. Swertihan lang. Hindi siya naimik sa sinabing yon ni Butchoy. Masakit marinig ang sabihing wala siyang swerte sa buhay. Pero siguro, iyon ang totoo. 30 na siya at binata pa rin. Ano naman ang ibubuhay niya sa babae sakaling mag-aasawa siya? Nang hapong yun ay pinuntahan niya ang kanyang bitag. Isang malaking baboy ramo ang kanyang nakuha. Kagad niyang dinala kay Loroy. Sakaling bibili nito ng buo ang baboy ramo na kanyang nahuli. Sa bakuran pa lamang itanaw na niya si Loroy na naglilinis ng kotse. Agad niyang nilapitan ng kababata upang maialok dito ang huli niya. Loroy, bilhin mo na itong baboy ramo na huli ko oh. Ang laki nito at ang taba. Tsaka kung matagal mo na rin di natikman ang karne ng baboy ramo. Naalala mo ba dati? Nag-iihaw tayo nito. Minumukbang nating dalawa. 10 taon pa lamang tayo ng mga panahong yun eh. Ay hindi na ako kumakain ng mga ganyang karne. Kainin nyo na lamang yan, Butchoy. Kailangan ko sana ng pera, Loroy. Kahit kalahati na lang ang bilihin mo, ilalako ko na rin yung iba. Kaya ka hindi nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Hindi ka naman kasi makaintindi ng isang salita. Kailangan talagang ulit-ulitin. Hindi na nga ako kumakain ng ganyang karne. Mayaman na ako, mayaman. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Grabe ka naman, Loroy. Porket nagbago ang buhay mo, nagbago na rin yung ugali mo. Hindi dapat ganyan ah. Maraming mayaman, hindi naman nagbabago ang ugali eh. Wala ka na doon, umalis ka na. Amoy panghi ang karga mong baboy ramo, pati ikaw. Amoy panghi ka na rin. Sige Loroy, aalis na ako. Nakakasakit ka ng loob. Bilis na, Phew, ang dami mo pang sinasabi. Singkapal naman ng mukha mo yung balat ng baboy na karga-karga mo. Hindi niya maintindihan ang ganyang damdamin sa mga sandaling yon. Galit ang puso niya. Naaawa siya sa kanyang sarili. Dismayado sa nasa taas ngunit alam niyang mali. Bakit kasi noong magpaulan ka ng swerte, hinintay mo pang matulog muna ako? Hindi naman patas ang ganito. Bigla siyang nabuwal sa malaking bato na hindi niya napansin. Nabitiwan niya ang kargang baboy ramo upang protektahan ang sarili. Pasensya na po ama, grabe ka naman sa akin. Kung sila nga na matabil ang dila, hindi man lamang nakakatikim ng disiplina. Ako na nagreklamo, pinarusahan na agad. Grabe naman to, bakit parang sa akin ka lang nakamata? Reklamo pa niya. Na makahumay muli niyang kinarga ang baboy ramo para mailako. Nasa lubong niya si Mang Tomas, ang may-ari ng mga makinarya ng palayan.
ang madalas na nilalapitan ng mga tao sa kanilang baryo. Oy Butchoy, ano yan? Ibebenta mo ba yan? Opo Mang Tomas, bibilihin mo ba? Ayaw bilhin ni Loroy eh. Hindi na raw siya kasi kumakain ng baboy ramo. Mayaman na raw kasi siya. Tapos amoy panghin na raw itong karne nito. Ganun ba? Ha, nakakatawa naman. Hayaan mo na. Baka nagbago na nga ng bonggam-bongga ang buhay. Opo Mang Tomas, mayaman na kasi siya ngayon eh. May magarang kotse at malaking bahay. Noong isang buwan lang natapos na ang bahay nila. Tapos kaninang umaga yata siya dumating galing lungsod. Oo, kaya pala hindi na nanghihiram ng pera sa akin ng mga magulang niya. Mayaman na pala. Abay, nakakatuwa ang ganyan. Grabe ano, kapag pala dumarami ang pera, nag-iiba na rin ang ugali no? Abay, huwag mo lahatin Butchoy. Bakit? Kailan mo ba ako nakitang nagyabang? Walang pwedeng may pagmayabang sa mundong ito. Hiram lang natin lahat ng ito. Ang Diyos ang tunay na nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Lagi mong tatandaan yan. Oo nga pala, nariyan ka pa Mang Tomas. Hanggang ngayon kahit sobrang yaman mo na, hindi ka pa rin nagbabago. Kita mo yung damit mo, parang katulad kong dukha pero ang bulsa mo puno. Ano? Paanong puno? May mga utang din ako Butchoy ha. Huwag mong isipin na mayaman ako. Pareho lang tayong nakikibaka sa buhay. Napaka mapagkumbaba mo talaga Mang Tomas. Ikaw ang tunay na mayaman. Yan ka na naman eh Osya. Ibaba mo na nga yan. Mamaya lang narito ng isa kong tauhan. Ikakarga ko na lamang yan sa owner type kong jeep. Punta kayo mamayang gabi sa bahay ha. Kaarawan ng bunso kong anak. Dalhin mo mga kapatid at magulang mo. May palaro ako para sa lahat. Sige po, marami pong salamat Mang Tomas. Ikaw talagang tunay na mayaman. Ayan ka na naman paulit-ulit Butchoy. Walang mayaman o mahirap sa mundong ito. Lahat ay pantay-pantay. Kapag Diyos ang bumawi sa kahit na anong paraan, kayang-kaya niya itong kunin pabalik lahat. Naalala mo ba si Bagyong Roping? Yun ang pinadala ng Diyos upang bawiin sa mga taong sakim sa ari-arian na hindi nararapat sa kanila. Oo nga po no, yung sakim na si Don Sigmundo, abay binahaba naman ng lampas tao ang ekta-ektaryang palayan niya kung saan ay 1 linggo na lamang pwede nang anihin. Grabe talaga yun. Oo, isang patunay at paalala na huwag nating yakapin ng yaman sa mundo. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Ang pagiging mabuti sa kapwa, marunong makisalambuha at marunong tumanaw sa pangangailangan ng kapwa. Doon palang itiyak na mas lalo ka pang itataas ng Diyos. Ikaw yun Mang Tomas eh, ikaw na ikaw yun. May mabuting loob at matulungin sa kapwa. Ay ako na naman, ikaw talaga Butchoy. Siya sige na, salamat dito. Sige po Mang Tomas, salamat po ulit. Anya pagkatapos ay nagpaalam na. Masaya siyang umuwi dala ang perang kita niya sa baboy ramo. Gusto niyang maging kagaya ni Mang Tomas, ang maging mayaman. Nang sa ganoon ay marami rin siyang matutulungan at mabigyan ng trabaho gaya ni Mang Tomas. Habang naglalakad pa uwi ay nasalubong niya si Lolo Gusting, ang bunsong kapatid ng kanyang Lolo Poldo, ang sabungero ng angkan. Lolo, saan na naman ang tungo mo? Kainaman, madilim ang langit at parang uulan oh. May paparating na bagyo eh. Tuloy ka pa rin ba ng sabungan? Ay, ikaw pala yan Butchoy. Papunta ako ng sabungan sa kabilang baryo. Itong ulan na ito'y hindi matutuloy. Ako pa ba? Po, naku Lolo, walang makakapigil sa ulan. Baka mabahaan kayo, malaki ang ilog. Mapapahamak kayo niyan. Apo, hindi nga matutuloy itong ulan. Ang sabong lang ang matutuloy ngayong araw. Grabe yung pagkahumaling nyo sa sabong Lolo. Kahit maulan ayaw papigil eh. Hindi naman, tuwing may piyesta lang naman eh. Libangan ko ito dahil matanda na ako. Anong gusto nyo? Higa lamang ako buong maghapon. Tuwing may piyesta nga pero lahat ng karatig baryo at sityo naman, di buwan-buwan may piyesta. Minsan pa nga 2 piyesta sa isang buwan, nandun ka rin lagi. Ay hayaan mo na ako apo, matanda na ako eh. Ito na lamang ang naging ehersisyo ko sa kaawa ng Diyos. Minsan lang naman akong natatalo. Pansin ko nga rin po yun Lo. Anong sikreto mo dun Lo? May kinagamit ka yatang orasyon eh. Wala lang naman, pundisyon lang ang tandang ko. Saka inaayon ko sa panahon. Kapag kabilugan ng buwan, yung mga puting manok ko. Kapag naman kadiliman ay maraming pwedeng ilaban. Lahat ng tandang basta hindi puti ang balahibo. Iyan lang talaga ang lagi kong sandigan. Kapag walang sumumpa sa swerte ko'y talagang panalo. Pero madalang lang naman yon. May sumpaan pa pala sa sabong Lo. Paanong sumpa? Ay halimbawa, yung tandang kong puti.
Nilabanan ng puti rin. Tapos hindi niya alam ang tungkol sa pamahiin ay tiyak na talo ang tandang ko niyan. Pero madalang lang naman yung ganyan. Ang galing naman. Talagang kapag naniniwala ka sa pamahiin ay talagang mangyayari ano? Siyempre, galing yan sa mga ninuno at para din niyang anting-anting o mutya. Anting-anting? Mutya? Ano yun lo? Iyan ang mga bagay na bigay ng kalikasan sa tao. Piling-pili lamang ang mga taong nabibiyayaan ng ganoong bagay. May kapangyarihang taglay na kaya kang protektahan at kagaya ng pamahiin dapat magtitiwala ka rin ng buo. Ang mabuti pa'y sa susunod na tayo mag-usap mahuhuli na ako. Baka hindi na ako makalaban pa eh. Isama mo kaya ako lo. Sandali, hintayin mo ako dito lo. Pupuntahan ko lang sila nanay at ng mga kapatid ko. Gusto kasi ni Mang Tomas na pumunta tayong lahat sa bahay nila mamayang gabi. Sama tayo dun mamaya lo pagkatapos ng sabong. Ay nako, sige na nga, bilisan mo. Hihintayin kita dito. Kapag nainip ako, iiwanan kita, bahala ka. Mabilis siyang tumakbo. Ilang sandali lamang ay nakabalik na siya agad sa kinaroroonan ni Lolo Gusting niya. Pagdating ng sabungan, ay nagsisimula na ang salpukan ng mga tandang sa loob ng ruweda. Pangilang laban na yon, pumesto na agad si Lolo Gusting sa harapan ng maraming sabungero. Kaupo pa lamang niya nang tanongin siya ng binata kung ilalaban ba niya ang kanyang tandang sa tandang nito. Kulay dilim yun kaya walang alinlangan itong pumayag. O dalya na, kabitan na ng tare. Para hindi na maghintay ang sentensyador sa loob. Mamaya lang tapos na ang labang yan eh. O ito may sarili akong tare, pakikabit na lang para hindi na ako magbayad na malaki. Isang buong paan na lang ibibigay ko sa iyo mamaya, Totoy. Wika ni Lolo Gusting sa mananari. Sige po Lolo, kahit ano lang po. Sagot din sa kanya nito. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na ang pangalan niya at ng kanyang kalaban. Punong-puno ng pag-asa ang mukha ni Lolo Gusting. Talagang buo ang tiwala nito na mananalo ang kanyang tandang. Lolo, dito lang ako. Pusta ako sa tandang mo ha. Tiwala akong panalo tayo eh. Tunay yan na po. Sige, pumusta ka. Abay, walang problema. Sige lang, may katiyakan naman na po eh. Alam ko lo, ikaw pa ba? Eto talagang apo ko o nakakatuwa. Ngiting wika ni Lolo Gusting sa kanya. Simula pa lamang ng laban ay tensyonado na siya kaagad. Kahit hindi naman niya tandang ang inilaban, wala rin naman siyang alagang tandang. Parehong magagaling ang tandang na naglalaban at matataas ang lipad ng mga ito. Grabe ang ensayo mo sa alaga mong tandang lo, napakalupit. Oo naman na po, 3 taon nang lumalaban yan eh. 3 taon na sa pagiging ganadores yan. Ganadore? Ano yun lo? Ganadores. Yun yung tandang na laging nananalo sa sabong. Mga magagaling sa larong sabong. Ayun ba? Mukha ding magaling ang kalaban lo eh. Kinakabahan tuloy ako nito. Baka madali ang pera ko, sayang. Ay maniwala ka sa akin. Hindi uubra yan sa alaga ko, makikita mo mamaya. Kasasabi pa lamang nito ng bagay na yon nang biglang bumulagta ang tandang ng kalaban. Tuwang-tuwa ito nang makita ang panalo ang tandang. Astig yun lo ha, ang bilis ng panalo natin. Bumulagta agad yung kalaban. Hanep, ang galing ng lolo ko, ang galing pa ng alaga niyang tandang. Sabi ko sa iyo eh, kita mo na, panalo na naman ang aking tandang. Hay! Hindi nagkakamali ang aking paniniwala at ang aking damdamin. Nararamdaman ko yan eh. Ang galing talaga lolo, ako man nanalo ng 500, malaking halaga na ito, isang buong baboy ramo ang halaga. Abay ang laki ng panalo mo apo, yung sa akin kasi 100 lang. Yan lang talaga ang pinakamalaki kong logro. Saka syempre, yan lang din ang pinakamalaki kong pera sa bulsa eh. Ay bakit naman lo, lagi ka naman panalo sa sabong eh, saan napupunta ang pera mo? Saan naman ako kukuha ng malaking pera pang logro? Eh laging kinukulimbat ng tiya Mosang mo ang pitaka ko eh. Palaging 100 lamang ang iniiwan sa akin. Naku si tiya Mosang talaga, hay. Kung sana may pera lang din ako lo, bibigyan talaga kita lagi. Kaso pinapaaral ko pa rin ang aking mga kapatid eh. Ayos lamang, ganyan tayo pinanganak. Iyan na rin ang lahi natin eh. Mahirap, kaya tanggapin na lamang natin itong ating kapalaran. Hindi po Lolo Gusting, iaahon ko ang lahi natin sa kahit na anong paraan. Ayaw ko manatiling mahirap, magiging mayaman tayo. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan Lolo.
Kapag nakapagpagawa na ako ng malaking bahay, kukunin na kita dahil sa akin ka natitira. Talaga ba, apo? Aasahan ko yan, ah. Opo, lolo, pangako yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang pangarap ko. Uwi ka niya sa kanyang lolo. Dahil sa panalong yun ay bigla siyang nagka-interes sa sabong. Bakit hindi? Sa utak niya, baka ang sabong. Ang pagiging eksperto sa sabong ang siyang magiging kasagutan ng kanyang pag-angat sa buhay. Lolo, diretso tayo sa bahay ni Mang Tomas. Maraming pagkain doon. Nakakagutom din palang sabong. Sigaw pa ng sigaw yung iba. Nakakakaba tuloy. Ay, oo naman, ganyan talaga sa sabungan, maingay. Sige nga, makikain muna tayo doon. Maganda yan. Uuwi tayong busog. E di, itong biyag natin ay magiging pulutan na lang. Tama-tama may lambanog ako sa bahay. Masarap itong pamares sa lambanog. At tiyak na mapapasubo na naman ako nito sa inuman. Ay minsan lang naman, saka tayo-tayo lang naman ng tatay mo eh. Oo nga pala, lo. Ayaw ko kasing makipag-inuman sa iba, mahirap na. Ganyan dapat, apo, laging iisipin ng kaligtasan. Siyempre po, Lolo Gusting, isa lang itong buhay natin kaya dapat lamang napangalagaan. Sagot niya sa kanyang lolo. Diretso sila sa bahay ni Mang Tomas. Maraming tao, halos buong baryo. Nakagawian din kasi yun ni Mang Tomas na pakainin ng buong taga-baryo tuwing may okasyon sa kanilang bahay. Dahilan bakit sila mas lalong nakilala sa baryo at umangat pa ng gusto. Sa maikling kwento'y naging masaya ang gabing yon sa teritoryo ni Mang Tomas. Kinabukasan ay muli niyang pinalikan ang ginawa niyang bitag na 20 piraso. Baka magkaswerte ulit at makahuli na naman siya ng baboy ramo. Habang umaakit ng bundok ay patuloy pa rin ang kanyang pag-iisip sa kung paanong paraan niya maiaangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Habang naglalakad ay nakatanaw lamang siya sa kanyang dinaraanan. Matagal bago niya napansin ang kanina pang isang maliit na bagay na tila ba naglalakad sa kanyang harapan at hindi mawala-wala. Teka, kanina pa ito nasa harapan ko. Bakit hindi ko ito malampasan? Tanong niya sa kanyang sarili. Lumingon siya para tingnan ang kanyang nilalakaran. Nakakausad naman siya. Malayo na nga siya sa paanan ng bundok. Pero bakit ganon? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi siya mapakali habang nakatitig ito sa bato. Muli siyang naglakad at nakita niyang muli ang pag-usad ng bato. Mas lalo siyang naguluhan. Hindi siya nagkakamali. Naglalakad nga ang bato. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo Gusting. Mga mutya ng kalikasan na maaaring magbigay na suwerte at magandang buhay sa isang tao. Agad niya yung kinuha at inilagay sa kanyang bulsa. Ay, salamat naman, alam kong sa akin mo talaga ito ibibigay, ama. Sambit niyang buli. Pagdating sa unang bitag niya, baboy ramo agad ang kanyang nakita. Ayos to, magiging pera na naman ito mamaya. Pinuntahan pa niya ang iba pang bitag na ginawa niya. Ang ibang nahuli niya yung mga pantot, may mga ibon rin at mga bayawak. Ayos na itong isang baboy ramo para ilalako. Itong 2 bayawak at isang ibon na lamang ang magiging ulam namin. Tuwang-tuwa siya na bumaba ng bundok. Malawak ang ngiti ng kanyang ina nang makita ang napakarami niyang huli. Aba, ang dami mong huli ngayon, anak ka. Ibebenta mo ulit ba yung baboy ramo? Opo, nay, ilalako ko itong baboy ramo, kaya ikaw na munang bahala sa pagkatay nitong bayawak. Kapag may lako ko ito ng buo ay tiyak na malaking pera ulit. Sige anak, ako nang bahala nito. Sarap nitong gawing adobo. Sige po nay, adobong bayawak saka may soda. Naku, busog na naman tayo mamaya nito. Oo, kaya larga na nang makauwi ka na kaagad. Tama-tama pagdating mo tiyak na luto na ito. Sige po nay, aalis na po ako ah. Agad siyang tumalima upang mailako ang kanyang dalang baboy ramo. Mabilis lamang din niya yung naibenta kaya napagdesisyonan niyang dumiretso sa bahay ni Lolo Gusting. Ipapakita niya rito ang bagay na nakuha niya sa gubat. Butchoy, ano yat ba't may mga nakatalsik pang dugo? Saan ka galing? Sa pangangaso na naman ba? Ay opo lo, may nakuwang muli ang aking bitag kaya hindi na kailangan pa na maghintay o maghanap para may mapanang baboy ramo. Ganyan, abay, maswerte at sunod-sunod niyang huli mo. Sana bukas meron ulit. Malaking pera na yata ang naipon mo eh. Ay hindi po lo, alam mo namang may mga estudyante ako eh.
may isa pa pala, may kukwento ako sa ilo. Hindi ako sigurado kung maniniwala ka sa akin pero tunay ito lo, totoo ito. Ano ba yun, Butchoy? Anong totoo? Dinukot nito sa bulsa ang isang maliit na bato. Sinlaki ng hinlalaki. Isang maliit na bato. Nag-aagaw ang kulay puti at asul. Eto lolo, isang batong naglalakad. Maliit lang siya pero parang buwan na hindi nawawala sa aking harapan. Habang naglalakad ako, nandun lang siya eh. Naglalakad baka mo? Nagbibiro ka ba? Umabot na ako sa ganitong edad pero hindi pa ako nakakita ng batong naglalakad. Baka binubuhat ng mga langgam. Hindi lolo, ang bigat nito oh. Saka ganoon kabilis. Naglolokohan yata tayo apo eh. Ang totoo, ano ba? Totoo lolo, hindi ako nagbibiro. Naglalakad talaga to mismo sa harapan ko. Kapag titigil ako sa paglalakad, tumitigil din ito. Ibig sabihin para sa akin siguro yung mutyang ito. Talaga ba? Swerte sa sabong ang lumulutang na bato sa tubig. Baka kagaya din yan. Subukan mo nga sa susunod na linggo sa kapistahan sa sitio Magbaol. Ay teka lang, may ibibigay akong tandang sa'yo. Talaga po lo, bibigyan mo ako ng tandang lo. Tatanggapin ko yan, salamat na agad. Oo apo, itong talisain ko. Hindi pa ito nailalaban eh. Kapag nailaban mo ito't nanalo ng 3 sunod-sunod na beses sa unang araw na sabong, yon maniniwala na kung tangan mo ang mutya na nagbibigay sa iyo ng swerte. Napakaswerte mo apo. Ako nga ganito ang edad ko pero hindi pa ako nakaranas magkaroon ng mutya. Sana lang lo, magkaroon na ng pagkakataon na maiahon ko ang pamilya ko sa hirap. Sana lang ito na ang magiging kasagutan ng lahat. Hindi ko masabi pero hangad ko rin naman ng magandang kapalaran sa inyong mga apo ko. Nagpasalamat siya sa kanyang lolo. Matapos ang mahabang pag-uusap ay nagpaalam na rin siyang umuwi bitbit ang tandang na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Gusting. Malayo pa lamang ay natatanaw na siya ng kanyang ama mula sa bakuran nila. Sinalubong siya nito habang papalapit sa bakuran. Ano yan Butchoy? Bakit may bitbit kang tandang? Kanino galing yan? Tanong ni Mang Pedyo ang kanyang ama. Nakadikit ang mga mata nito sa kanyang hawak na tandang. Tay, bigay po sa akin ni Lolo Gusting. Ilalaban ko ito sa susunod na linggo. Kapistahan sa sitio Magbaol. Kaya tiyak maraming sabungero ang mapapasugod nito sa sabungan. Isa ka na ron. Ay nako Butchoy. Mukhang na-impluwensyahan ka na yata ng Lolo Gusting mo. Paano yan? Butchoy, alam mong sugal yan. Sana maisip mo. Sayang ang pera sa walang kasiguraduhang pakikipagsapalaran. Huwag kang mag-alala tay. Hindi naman ako pumupusta ng malaki kung walang katiyakan. Malay natin dito sa sabong magbabago ang ating buhay. Anak, bisyo yan eh, sugal. Paanong katiyakan ang sinasabi mo tungkol sa sabong? Alam kong hindi mo ako naiintindihan sa ngayon tay, hayaan mo. Kapag napatunayan ko ng tama ang hawak kong alas, tiyak na gaganda ang ating buhay. At kailan ka naman nakakita ng sabongerong yumaman? Oh, hindi mo alam yun tay, marami-rami na rin. Yung sa kabilang baryo si Mang Dodong. Ang lawak na ng manukan kasi swerte siya sa sabong. Ang laki na ng bahay niya, ang lawak na ng kalupaan niya. At higit sa lahat, marami siyang taong nabigyan ng trabaho. Ewan ko anak, hindi talaga ako naniniwala sa swerte. 50 na ako. Pero puro lang naman kamalasan sa buhay ang natatamo ko. Ako tay, naniniwala ako sa swerte. Kaya sinasabi ko sa iyo, kung nagbago na nga ang buhay ni Loroy na isang mayabang, tayo pa kaya na lagi nagpapakumbaba sa kapwa? Ewan ko Butchoy o siya, itali mo na lamang yan tandang sa ilalim ng silong. Kanina pa nakapagluto ang nanay iska mo. Maghahapunan na tayo. Pagod ako galing sa ating munting sakahan. Bukas tay magpahinga ka. Ako nang bahala sa paghahalaman ng natirang kaingin. Hindi ka ba mga ngaso bukas? Hindi na muna tay, malapit na ang taniman ng mais. Mainam na malinis na yung buong kalupaan nang sa ganon ay hindi tayo mahuhuli sa pagtanim. Buti na lang may anak akong responsable. Hindi kagaya ng ibang mga kalalakihan, puro barkada. Inom dito, inom doon. Mag-uuling ng mga kahoy para may pambili ng iinumin. Naku, yung barkada-barkada na yan, wala talagang silbi yan tay. Wala akong interes na pasukin ng ganyan. Walang kwenta. Kapag may kaaway ang isa, damay pa ang lahat. Sinabi mo pa anak, mabuti naman at nakikita mo rin yan. Siyempre tay, hindi pa ba ako matututo? Nangyari na sa pinsan kong si Elmer na masaksak dahil napagkamalan. Paano mabarkada na, lasinggero pa. Bata ka pa nun anak ka,
Naalala mo pa rin yon. Grabing trauma ka mong ibinigay sa akin nun, tay. Kalunos-lunos na sinapit eh. 18 saksak ba naman? Akalain mong napakalaki ng kasalanan ni Kuya Elmer. Yun pala'y inosente naman. Yun bang naging dahilan ng hindi mo pagkakaroon ng barkada, anak? Opo, tay. Yun talaga yun. Hindi masamang magkaroon ng kaibigan, anak. Pero dapat din nakilalanin mo ang mga taong gusto mong maging kaibigan. Kung masama ba o magandang impluwensya sila. Para kamo walang problema tayo, wag na lang magkaroon ng kaibigan. Walang magawa si Mang Pedyo, ngunit lihim rin itong natuwa sa kanya dahil nakatuon ito sa hanap buhay, ang nag-iisa nitong anak na lalaki. Malaking tulong siya para rito. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta ng sakahan. Gaya ng pangako niya sa kanyang tatay, siya na ang tatapos sa paghahalaman. Mabilis ang naging kilos niya upang matapos agad yon sa isang buong araw. May kalakihan pa ang lugar na kailangang linisin. Kung susumahin ay aabot pa yata yun ng 2 araw at kalahati. Ngunit nagulat siya ng kalahating araw pa lamang ay ubos na agad ang damo. Ang lawak ng kanyang natapos at hindi man lamang siya nakaramdam ng kahit anong pagod. Teka, kakaiba yun ah. Sambit niya sa kanyang sarili. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Nagpahinga siya at nananghalian. Ang baon niyang ulam ay ang adobong bayawak. Kailangan na lamang niyang maghintay ng hapon dahil susunugin na niya ang tuyong damo upang masigurong malinis ang kaingin. Pagkatapos niyang sunugin ay kaagad siyang umuwi ng bahay. Anak, magkape ka na muna. Halika, tama-tama, kagagawa lamang nitong natibong kape. Masarap nga po yan, tay. Butchoy anak, mag-isa ka palang pumunta ng kaingin. Ang aga mong nawala eh. Oo. Iska, ayaw niya akong isama eh. Gusto niyang siya na ang tatapos. Bukas na bukas din, tiyak na tapos na yon. Tapos na po yun, tay. Naku, napakaswerte talaga natin sa anak natin, Pedyo. Oo, Iska, sobrang swerte. Teka, paano mo natapos ng ganoon kabilis, anak? Malawak pa yon, tiyak ako. Ako nga rin, tay, nagulat eh. Basta katanghalian pa lamang kanina tapos na ako. Sinilaban ko na nga yung mga damo nyo noong nakaraang araw at kahapon, tay. Bukas o sa makalawa na iyong nadamo ko na lamang susunugin. Wika niya. Pagkatapos magkape, pinuntahan niya ang kanyang alagang tandang nabigay ni Lolo Gusting. Ininsayo niya ito. Kinakausap. Hanggang sa dumating ang araw ng piyesta sa sitio Magbaul, hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Alam niyang sabik na sabik siyang mailaban ang kanyang tandang. Hindi lang yon tungkol sa panalo, kundi tungkol sa pag-ahon. Buo ang kanyang utak at puso na ibinigay sa mutya na hawak niya ang magiging swerte niya sa pagsasabong sa araw na yon. Hoy Butchoy, himula! Akala ko napakabait mong bata, bakit nandito ka sa sabungan? May bisyo ka rin pala. Naku, batang ito, nasa loob pala ang kulo eh. Walang kagatol-gatol na tanong ni Mang Luding, ang kapitbahay nilang malayo na isang sabungero noon pa man. Hindi ko po bisyo ang sabong, Mang Luding. Susubukan ko lamang po itong bigay ni Lolo Gusting sa akin. Ngayon lang ito, unang beses pa lamang po. Simula na rin ang bisyo yan. Nahawa ka na pala sa sabungero mong lolo. Ay, tiyak ka hanggang pagtanda mo, magiging sabungero ka na rin yan. Wala naman po siguro masama, Mang Luding. Ikaw din naman nandito dahil nangarap manalo ang bitbit mong tandang, hindi ba? Saka pera ko ang gagamitin kong pamusta, hindi naman pera ng iba. Biglang dumating ang kanyang Lolo Gusting kaya hindi siya sinagot ng mama. Kamuntik na siyang lumabas sa kanyang balat. Puro pamimikon lagi at panlalait ang natatanggap niya sa mga taong kasalamuhan niya. Butchoy, apo, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman po, Lolo. Kararating ko lang din po. O halika doon sa mga nagkukumpulang mga sabungero nang sa ganoon ay maihanap ka na agad ng kalaban. Halika kayo, sama tayo doon. Sabat din naman ni Mang Luding. Hindi siya tumugon. Mukhang hindi magandang kasama si Mang Luding. Hindi niya alam kung bakit iba ang nakikita niya sa mga mata nito. Pagdating sa nagkumpulang sabongero ay pumosisyon siya sa harapan ng mga yon. Kauupo lamang niya nang tawagin ng isang kaedaran. Tol, gusto mo bang maglaban ng tandang natin? Mukhang magandang ilaban to sa ating mga alaga, magkasinlaki lamang ang katawan eh. Sige ba, walang problema sa akin yan. Tuwang-tuwa si Butchoy na mailista ang kanyang pangalan sa hanay ng mga sabongerong papasok sa ruweda.
Alam niyang hindi lang isang magiging panalo ng kanyang tandang. Sigurado siya ron. Tila hinihila ang oras at nagulat na lamang siya nang tawagin na ang kanyang pangalan. Kinakabahan siya ng kaunti. Tandang kasi niya yung ilalaban. Bigay ng lolo niya at unang beses pa yon. Gayunpaman ay hindi siya nagpapahalata. Nang makapasok ng ruweda ay sinunod lamang niya ang ginawa ng kanyang kalaban. Pagkalapag nito ng tandang sa ruweda ay inilapag din niya ang kanya. Pagkalapag pa lamang ni pumosisyon na agad ang kanyang tandang, hinintay ang atake ng kalaban. Tila naghihintay din ang kalaban nito ng atake kaya unang sumagupa ang kanyang alaga. Unang atake pa lamang ay simbigat na ng bato ang mga paa nito. Baon ka agad ang tari nito sa tiyan ng kalaban. Higit pa ito sa inaasahan ko ani Butchoy. Muli na namang sinagupa ng kanyang tandang ang kalaban nito. Muling bumaon ang tari nito sa dibdib ng kalaban. Napahiyaw siya sa galing na ipinamamalas ng kanyang alaga. Panalo ito. Diretsyong nangisay ang kalabang tandang nang hilahin nito pabalik. Namumula ang mukha ng may-ari ng kalabang tandang, halatang pikunin. Hindi niya ito pinansin at paglabas niya ng ruweda, bitbit ang bihag at ang tandang ay sinalubong siya ng kanyang lolo Gusting. Apo, panalo ang tandang mo, kita mo yon. Ang lupit pumalo, sintigas ng bato. Opo, Lolo Gusting, maswerteng tandang to. Salamat dito, Lolo Magdadala ito ng malaking swerte sa aking buhay. Ayoo naman, o siya. Ilaban mong muli, Apo. Ang lakas-lakas ng iyong tandang, hindi nabawasan ang enerhiya. Opo, Lo, ikaw na pong bahala sa bihag, Lo. Hawakan mo muna. Sige, ikaw ang magdedesisyon para sa tandang mo. Hahayaan na kita. Sige po, Lo, para alam ko at maging magaling akong kumilatis ng tandang na kalaban. Oo, para mas gumaling ka palalo. Salamat po, Lolo. Alam kong ito ang magiging simula ng lahat. Yayaman ako, Lolo. Kung may pangarap ka, Apo, trabahuhin mong mabuti at tahimik. Huwag mong ipagkalat at ipagsabi kahit kanino. Marami ang mga mainggiting tao sa paligid na harangan ng mabuting enerhiya. Opo, Lo, ganyan pala dapat. Dito na ako, Lo, para makahanap na ako ng katapat. Pumwesto agad siya sa harapan ng mga sabongero. Nahihiya pa siyang pumili ng katapat, kaya naghintay na lamang siya na siya ang pipiliin. Parehong proseso pa rin at ang balak niyang 3 laban ay naging 4 pa. 4 ang naging bihag ng kanyang tandang. Tuwang-tuwa maging si Lolo Gusting, maging ang mga Kristo o mga taong nakapusta sa kanilang tandang na hindi rin tinantanan ng kanilang tandang tuwing ilalaban. Tunay, Apo, tangan mo nga ang mutya ng batong naglalakad. Napakabihira. Halos hindi ka panipaniwala pero ayos yan, Apo. Tahimik ka lang. Huwag mong ikwento sa iba o kahit na kanino ang tungkol sa tangan mong mutya. Opo, Lolo. Bukas ilalaban ko ulit to Hindi yan. Hindi maaari. Bakit po, Lolo? Mahahalata nilang may tangan kang mutya. Ang enerhiya ng manok ay dumadaloy sa katawan ng tandang na hinahawakan mo na siyang magpapanalo sa kanya sa laban sa loob ng ruweda. Kita mo't bawat atake ng tandang mo kanina ang bigat ng mga paan niya tuwing binabaon ng taray sa katawan ng kalaban kasing bigat ng bato. Yun palang mutya, Lolo. Oo, depende sa mutya na tangan mo yon. Isa lang naman ang hangad ko sa mutya na hawak ko, Lolo. Ang maging magaan ang buhay ng aking pamilya. Tayong lahat. Apo, mangyayari yan kung buo ang tiwala mo sa hawak mong mutya. Huwag mo lamang madaliin ang lahat. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Opo, Lolo. Lagi kong hihintayin ang pagkakataong yan. Wika niya. Kinabukasan ni pinahiram siya ng tandang ng kanyang Lolo Gusting. Yun ang inilaban niya at kagaya ng kanyang inaasahan ni panalong muli ang kanyang tandang. Tuwang-tuwa silang maglolo habang pauwi. Hindi na mapipigilan. Tuloy-tuloy na ang panalo niya sa pagsasabong. Lolo, ipapadala ko ulit itong 2 bihag. Ang pinsan kong sibong na lamang ang bahalang magluto nito para sa inyo. Ay, salamat, Apo. Abay, araw-araw na tayong may ulam na bihag nito Mamaya tubuan na tayo ng pakpak at galis nito. Ano yun, aswang? Tawanan silang maglolo habang naglalakad. Lumihis na lamang ng daan si Lolo Gusting, kaya nagpaalam na ito sa kanya. Malapit na rin at tanaw lamang ang bahay ng kanyang tiya Mosang, ang bunsong anak ni Lolo Gusting. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang bahay ay naramdaman niyang tila biglang bumigat ang bitbit niyang bihag.
Napakunot ang noo niya. Hindi naman ito ganito kanina. Nang silipin niya ito'y nabitiwan niya ang hawak ng mga bihag. Ano ba yan? Bakit bigla mo na lang itinapon? Nagsasalita ka pa talaga. Nakakatakot naman ito. Bakit ka naman matatakot sa akin? Binigyan na nga kita ng mutya eh. Dapat kaibigan na tayo. Ako si Muson. Muson? Anong klaseng pangalan yan? Bakit hindi na lang naging Mason? Hindi ako nagbibiro. Gusto mo bang bawiin ko yung hawak mo mutya? Ay wag naman ganyan. Grabe ka naman sa akin. Para na sa akin to, hindi ba? Kaya nga binigay mo sa akin eh. Oo, para sa'yo talaga yan. Lalo na't may mabuti kang puso. Pero bigyan mo naman ako ng alay. Ibigay mo sa akin yung itim na tandang na bihag mo. Yun lang naman pala eh. Walang problema sa akin yan. Yan, ganyan. Mabilis ka usap. Huwag ka mag-alala. Maganda magiging buhay mo sa susunod pang mga taon. Sabi mo yan, Muson ha. Samahan mo naman ako lagi sa sabungan. Hindi na. Marami pa akong misyon sa buhay. May mga ginagabayan din akong mga manggagamot. Kaya ikaw na ang bahala sa sarili mong buhay. Basta huwag mong kalimutang mag-alis sa akin buwan-buwan. Isang itim na tandang. Yun lang naman. Sige, walang problema. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Yan, mabuting bata. At Diyos sa iyo hanggang sa muli nating pagkikita. Salamat kaibigan. Nang tuluyan na itong maglaho ay diretso na rin siyang umuwi ng bahay. Matagal na siyang naniniwala sa mga elemento. Ngunit unang pagkakataon yon na nakausap niya ng aktwal ang isang duwende at naging kaibigan pa. Minarka niya ang kanyang kalendaryo sa bahay. Tuwing ika-4 na Biyernes ng buwan ay kailangan niyang mag-alay ng itim na tandang kay Muson. Makalipas ang 6 na buwan sa pagsasabong tuwing may kapistahan sa Karatig Baryo at sityo ay hindi niya namalayang marami na ang perang naipon niya. Sobra-sobra na ito sa plano niyang pagpapagawa ng bahay. Isang bungalow na tipo ng bahay na may 5 malalawak na kwarto. Ang isa'y sa kanya, ang isa'y sa kanyang mga magulang. At ang 3 sa mga kapatid niyang babae. Gulat na gulat si Loroy maging ang ibang kapitbahay nang makita ang napakalaking pormas ng bahay. Sigurado kang ganyang kalaki ang ipapagawa mong bahay, sementado pa. Saan ka naman kukuha ng malaking halaga ng pera niyan? Tanong ni Loroy sa kanya na hindi nito matiis at talagang nilapitan pa siya. Ikaw pala yan, Loroy. Bakit noong pinagawa mo ba ang bahay mo, tinanong kita kung kasya ba ang perang meron ka? Hayaan mo akong dumiskarte dito dahil akin naman to. Ayun, naging mayabang na. Sa sabong lang din naman nakadepende. Sinuwerte ka lang ng konti, naging mayabang ka na. Inilapag niya ang hawak na hollow blocks at nilingon ang binatang kaidaran niya. Kahit kailan, hindi ako naging mayabang, Loroy. Sa totoo lang, nawalan lang din naman ako ng ganang humarap sa'yo. Siguro naman hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo yung ugali mo. Alam mo na yon. Mayabang ah. Siguro may inggit ka sa akin ano. Nailing siyang napapapalatak habang tinignan nito. Hindi na lamang din niya pinatulan pa. Makalipas ang 3 buwan ay tuluyan nang natapos ang kanyang ipinapagawang bahay. Manghang-mangha ang kanyang mga kapitbahay, ngunit hindi ang kanyang dating kababata. Ikinagagalit nito na magkakaroon siya ng magandang bahay. Ngunit gaya ng kanyang ginawa, itinoon niya ang pansin niya sa kanyang mga pangarap. Ito na talaga ang bahay natin, anak. Hindi ako makapaniwala. Dating barong-barong, ngayon ay isa ng mansyon. Mayaman na tayo, anak. Oo nga, Butchoy. Ang swerte namin sa aming panganay. Nay, tay, hindi tayo mayaman. Kung ano tayo noon, ganito pa rin tayo ngayon. Walang dapat ipagyabang. Itong mga ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi nagiging atin ito kung hindi dahil sa Panginoon. Kayang-kaya niyang bawiin ito sa isang iglap lang kung hindi natin pangangalagaan. Kaya nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong ibahin ang dating nakagawian. Manatili tayong simple at mapagkumbaba. Siyempre anak, nakakahiya sigurong magyabang. Alam naman ng mga tao dito sa atin na noon pa man na isang kahig at isang tuka lang tayo. Kaya nga nay, ang mabuting gawin natin ngayon ay tumulong sa mga kapitbahay na ang buhay ay katulad sa atin noon. Kaya ka pinagpapala, Butchoy. Napakabuti naman talaga ng iyong puso, anak. Nagbabalik tanaw lang po ako lagi sa panahon ng aking kabataan hanggang sa maging binata ako, nay. Ang hirap ng buhay natin noon, kaya gusto kong tumulong sa mga taong pareho ang buhay sa atin noon. Sana nga pala rin pa at bibigyan pa ako ni Ama ng magandang buhay pa. Tiyak yun, anak. Sa katulad mong may mabuting puso, siguradong tuloy-tuloy ang magandang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sana nga po, tay.
Makalipas ang 3 buwan ay nakabili ulit siya ng habal-habal. Gagamitin nila yon ng kanyang tatay para pampasahero sa kanilang baryo. Mahirap at lubak-lubak ang daan sa kanilang baryo tungo sa maraming sityo, kaya malaking tulong ang habal-habal na naisipan niyang gawing negosyo. Si Lolo Gusting ay hiniling niya kay Tia Mosang niya na siya nang mag-aalaga. Konting panahon na lang mag-uulyanin na itong si Tatay Gusting. Baka mahirapan ka. Wika ng kanyang Tia Mosang. Ayos lang tiya. Kaya nga alagaan, di ba? Matagal nang patay si Lolo Poldo, ang kapatid ni Lolo Gusting, na ama ni Nanay Iska. Hindi man lamang namin yun nabigyan ng magandang buhay, kaya babawi na lamang ako kay Lolo Gusting. Sigurado ka ba, Butchoy? Yung nanay at tatay mo. Desisyon ko po, tiya. Tiyak din ako matutuwa sila kapag naroon ang lolo. Bibisita na lamang kayo lagi sa bahay, tiya. Sige, kung yan ang gusto mo. Sa bagay, mas mabibigyan mo ng magandang buhay ang tatay. Ang yaman mo na ngayon, Butchoy. Hindi naman po, tiya. Oo nga pala, bala kong bigyan ka ng 10 biik na alagaan para kahit papaano naman may pagkakakitaan kayo. Bibigyan naman kita ng pera para may pangkain ka sa mga alaga mo at para hindi ka mahirapan. Nagulat ito at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Totoo ba yan, pamangkin? Parang hindi ako makapaniwala. Bakit hindi? Tiya kita. At ang pangarap ko ay may angat lahat ng aking mga kapamilya sa kahirapang pinagdaanan natin ng mahabang panahon. Bumili nga rin ako ng habal-habal para gawing pampasahero namin ni tatay . Talagang tuloy-tuloy lang yung pag-usad mo, pamangkin. Sana nga po, tiya, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa akong kaanak na gustong tulungan . Sa unti-unting pagangat ng kanyang mga pamilya at kaanak sa tulong niya ay mas naging kilala tinangaan siya ng mga tao. Lalo pat taglay pa rin niya ang kabutihan ng puso at kasimplehan. Mas lalong naging mainit ang mata ng kababataan niyang si Loroy sa kanya, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Mas ginulat pa niya ang mga kababaryo na makabili siya ng 15 hektaryas na palayan sa karatig na sityo. Mga tiyuhin niya ang kanyang pinamamahala roon. Bumili siya ng hand tractor at thresher para sa mga palayan. Malayong malayo na ang bukay niya noon sa ngayon. Iyon ay dahil sa mutya ng batong naglalakad na binigay sa kanya ni Moson. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-ali dito ng itim na tandang. Malayong malayo ka na sa dati. Natutuwa ko at hindi nga ako nagkamali na sa iyo ko binigay ang mutya. Biglang wika ni Moson. Ang duwending nagbigay ng mutya sa kanya. Nasa tabi niya ito habang pinaliliguan niya ang kanyang tandang. Ginulat mo naman ako, Moson. Ang tagal mo nang hindi nagparamdam . Sabi ko naman sa iyo, marami akong tinutulungan ng mga albularyo sa kanilang panggagamot. Minsan dinadalo naman kita at pinagmamasdan. Hindi mo lang ako napapansin. Natutuwa naman ako at hindi nagbago yung ugali mo dahil sa pagangat mo. Hindi naman ako umangat, ganito pa rin naman ako. Binigyan lamang ako ng responsibilidad. Malaking responsibilidad. At yun ay tulungan lahat ng nasa paligid ko. Alam mo, Butchoy, kung tutusin, pwede mo nang hindi gawin yun . Pwede mong sarilinin na lamang lahat ng yaman na mayroon ka. Pero hindi mo ginawa kasi mabuti ang puso mo. Hindi ka makasarili. Boson, walang yaman na nadadala sa hukay. Aanin ko ito kung hindi ko itutulong sa iba, hindi ba? Maraming karapat dapat ng tulong. Huwag lamang yung mga abusado. Oo, tama yan. Kilatisin mo muna ang taong gusto mong tulungan. Mamaya'y alak lamang palang kailangan ng taong yun at hindi karapat-dapat. Naging mahaba ang kanilang pag-uusap ni Moson at natigil lamang yon nang lapitan siya ng kanyang ama. Anak, magbihis ka na, alis tayo. Saan po, tay? Nako, nakalimutan mo, sabi na may libreng konsulta sa sentro ng kalusugan ng baryo ngayon. Di ba ipapasuri natin yung dugo mo nang sa ganoon ay maagapan kung sakaling ang mataas ang presyon ng dugo mo. Baka rin diabetic ka. Mabuti na yung maaga nating maagapan. Mukhang wala naman akong dinaramdam, tay. Ay, hindi pwede yung nanguhula. Halika na't magbihis ka na. Noong isang araw, masakit ang batong mo saka sabi mo, nagsusuka ka. Maayos na ngayon, tay. Pero sige na lang, maliligo lamang ako at magbibihis. Sige, bilisan mo. Hihintayin kita dito sa labas. Tumalima siya at mabilis na nagbihis. Sabay silang pumunta sa baryo sakay ng habal-habal. Pagdating sa baryo ay maraming nakapilang mga magpapagamot. Ngunit agaw atensyon sa kanyang isang babaeng nakauniforme ng puti. Alam niyang isa itong nurse. Umaaligid dito si Loroy. May hawak na payong at pinapayungan ito ang dalaga. Maayos siyang pumila at pagdating sa harapan ng nurse ay doon niya mas lalong natitigan ang ganda nito sa malapitan.
Unang pagkakataon ay humanga siya sa ganda ng isang babae. Hoy Butchoy, matutunaw naman niya si Nurse Maggie. Pinamulahan siya ng buka nang marinig ang saway ni Loroy sa kanya. Pilit na lamang niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Kuya, ako po si Nurse Maggie. Ano pong nararamdaman niyo po? Yung dibdib ko, yung puso ko, medyo hirap nang makahinga eh. Delikado yan na, baka mataas ang presyon mo sa dugo. Kuya, Kuya, Butchoy na lang. Hindi, Butchoy lang pala. 25 pa lang naman ako eh. Kuya Butchoy, 20 lang kasi ako, kaya kuya ka pa rin. Alanganing napakamot siya ng ulo habang masama pa rin ang titig sa kanya ni Loroy. Parang gusto tuloy niyang inisin ito ng inisin, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Umakto siyang hindi napapansin ang mga kinikilos ng kanyang kababata. Nurse, kumusta po? Medyo mataas nga ang presyon ng dugo mo, kuya. Saka itong dugong kinuha ko sa iyo, susuriin ito ng aking mga kasama. Baka po may diabetes kayo. Kaya pagkatapos kitang painumin ng gamot ngayon, diyan ka muna sa tabi umupo, kuya. Kailangan nating hintayin ang resulta ng dugo mo. Ginawa nito ang bilin ng nurse. 2 oras siyang naghintay. Nang tawagin siya nitong muli, pinabatid nito na tunay ngang mataas ang kanyang asukal sa dugo, pero maaari pang maagapan. Kunin na lamang po namin ang iyong address at buong detalye, kuya. Dahil ahensya po ito ng gobyerno, sa kalusugan ay kami na pong bahalang pupunta sa inyong mga bahay-bahay upang suriin kayo at bigyan ng karampatang gamot hanggang sa tuluyan po kayong gumaling. Biglang nabuhay ang kanyang loob nang sabihin yon ng nurse. May pagkakataon pa na makilala niya ito at hindi niya sasayangin ang pagkakataong yon. Butchoy anak, nakatatlong balik na rito, Nurse Maggie. Akala ko pa may balakan ligawan siya. Tay, nahihiya ako eh. Apat natutorpe ka yata. Walang torpe sa ating lahi. Kasi naman tay, professional yun eh. Bakit? Puso bang magsasabing ang professional para lang sa professional? Hindi naman ah. Saka kayang-kaya mo namang buhayin ng nurse na yun kung sakali. Baka kasi hindi ako matanggap ng pamilya niya tay. Ay subukan mo anak, hindi ito tungkol sa propesyon. Kung mabuti ang iyong ugali at kalooban, iyak akong magugustuhan ka rin ng kanyang angkan. Sa susunod na balik niya tay, sasabihin ko ng pakay ko. Oo naman, gawin mo dahil alam kong may gusto sa iyo ang nurse na yon. Nakikita ko. Dahil sa sinabing yon ng kanyang amay, naglakas loob siyang magtapat sa dalaga. Nagulat ito sa kanyang pagtatapat. Gayunpaman ay sobrang tuwa niya nang bigyan siya nito ng pagkakataong manligaw. Nang malaman yon ni Loroy ay nagwala ito sa galit. Pinarang siya nito habang pauwi galing sa kanyang palayan. Ano na naman bang problema mo, Loroy? Lagi na lang mainit ang ulo mo sa akin ah. Nagtatanong ka pa talaga. Simulat sa pool, ikaw lagi ang problema ko eh. Ako? Bakit? Kahit kailan, hindi naman ako naging problema ng kapwa ko ah. Kaya nakapagtataka kung bakit ganyan ka na lamang magalit sa akin. Inosente ka pa eh. Nagpagawa ako ng malaking bahay, nagpagawa ka rin. Ginagaya mo ako. Ngayong nililigawan ko si Nurse Maggie, niligawan mo rin. Lahat na lang na mayroon ako gusto mo, ikaw rin. Mainggitin ka, inggitero. Loroy, ilang taon kong pinagsikapan ng mga bagay na mayroon ako. Hindi rin ito para lamang sa aking sarili. Nakikita mo kung paano ko tinulungan ng mga kaanak at ibang mga kapitbahay natin. Ikaw ba kahit isa man lamang sa ating mga kapitbahay, minatulungan ka ba? Kahit ang iyong mga kaanak nagrereklamo. Ako pang tumutulong kasi ikaw, kahit 5 duling hindi ka makapaglabas ng pera sa bulsa. Pero saan na nga ba yung yaman mo? Mukhang unti-unti nang nauubos ah. Naibenta mo na ang motor mo, ang kotse mo. Anong susunod? Baka ang bahay naman. Walang yaka Butchoy, ang yabang mo ah. Saan banda ako nagyabang? Wala akong pinagmamayabang, Loroy. Kung may naging mayabang dito, ikaw yon. At ang mayayabang, ibinabagsak yan ng ama. Ikaw rin, Butchoy. Babagsak ka rin pagdating ng araw. Hindi ko rin sinasabing hindi ako babagsak. Pero bago mangyari yon, sisiguraduhin ko munang nabigyan ko ng magandang buhay lahat ng mga kapitbahay at kaanak ko. Puwera sa mga abusado at mga mayayabang. Uwi ka niya sabay talikod dito. Ngunit hindi niya inaasahan na may gagawin itong hindi mabuti sa kanya. Binaril siya nito ng 2 beses sa likod. Napatihayad siya sa gulat ng pagtama ng bala. Ngunit tiyak niyang walang tumagos na bala sa likuran niya.
Nagmamadali agad itong tumakas. Nang makalayo ito'y pinilit niyang abutin ang kanyang likod. Kinapa niya kung may sugat ngunit wala. Naistatwa siya saglit sa pangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala. Narinig niya ang paglagitik ng kanyang likod na tila ba isang batong natamaan ng lata. Traitor ang lokong yun! Gusto kang talihin! Wika ni Muson na bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Nariyan ka pala, Muson. Naramdaman ko ang panganib kaya hinanap agad kita. Buti, ganong paraan ka niya inatake. Nagulat ako, Muson. Bakit hindi ako tinamaan? Tumama sa'yo. Kaso'y sintigas ng bato yung katawan mo. Kaya pa siya lamang yung magiging marka mo sa likod. Ang galing naman pala ng mutya na hawak ko. Pati sarili ko pwedeng protektahan. Para talaga sa sarili mo yan. Kaso'y, swerte din yan sa sabong. Kaya mabilis ang pag-asenso mo dahil nakakabit na rin sa tandang mo ang swerte sa mga kamay mo. Salamat, Muson. Malaking tulong talaga itong mutya sa marami. Hindi lang sa sarili ko. Oo, huwag ka mag-alala. Ligtas ka lagi sa lahat ng bagay dahil sa tangan mong mutya. Ingatan mo lamang yung mga mata. Huwag kang tumanggap ng pagkain sa mga taong hindi mo kilala at may taglay na inggit sa'yo. Baka lasunin ka. Hindi ka kayang protektahan ng mutya sa ganyang bagay. Lagi kong tatandaan yan, Muson. Pagdating niya sa bahay ay gulat na gulat si Loroy nang makitang bumaba siya ng motorsiklo. Hindi totoo to. Isa kang multo. Bakit minumulto ka ba ng kasamaan mo, ha, Loroy? Mas demonyo ka talaga, Butchoy. Pagkatapos mo akong barilin, ako pa ngayon ng demonyo. Ikaw ang kampon, Loroy, at hindi ako. Anong narinig ko, Butchoy? Binaril ka ni Loroy? Biglang sabat ng kanyang ama mula sa likod. Agad niyang hinila ang ama papasok ng bahay. Ayaw niyang makisali pa ito sa ginawang panggugulo ni Loroy sa kanyang buhay. Tay, wag ka na pong makisali. Pero anak, hindi pwedeng basta na lamang hayaan ng mga taong abusado. Matagal na yang may inggit sa'yo eh. Galit na galit no naungusan mo ang buhay niya. Hayaan mo na, tay, pero may sasabihin ako sa'yo. Nakita mo si Loroy kanina, parang may nakitang multo. Bakit nga ba? Binaril ako kanina ni Loroy 2 beses sa likod, pero hindi tumalab, kaya siya nagulat. Akala malamang niya ipaglalamayan na ako. Seryoso, Butchoy? Hindi ka ba nagbibiro? Opo, tay, walang biro. Totoo yung sinabi ko. Pero paano nangyari yon? Maniniwala ka kaya kung sabihin ko sa iyong may tangan akong mutya, tay? Si Lolo Gusting alam na ang bagay nito. Ang totoo niyan ay siyang umaalala sa akin sa sabong. Ang mutya ko nagbibigay sa atin ng swerte at ng ganitong buhay, tay. Totoo ba, anak? Napakaswerte mo naman. Huwag mong ipagsasabi sa iba, tay, ha? Tayo lamang nakakaalam ng bagay na ito. Bilin pa niya sa kanyang ama. Simula noon ay kahit may tangan siyang mutya, hindi siya laging kampante sa kapitbahay niyang si Loroy. Alam niyang may masama itong binabalak sa kanya. Lalo pat bigo ito kay Maggie dahil siyang pinili ng babae. Tuloy pa rin siya sa kanyang pagsasabong at walang palya. Lagi siyang panalo. Nagulat siya dahil naroon na rin si Loroy sa sabungang may bitbit na tandang. O Loroy, ikaw pala yan. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng magsabong? Ito lang naman pala ang sikreto mo. Sige, tignan natin. Ilaban mo sa akin ang tandang mo kung totoong matapang ka. Hindi naman ako ang ilalaban dito, kundi itong tandang ko. Pero hindi rin naman ito sumusuko sa kahit na anong laban. Kaya depende sa'yo. Kaya nga lumaban ka sa akin hanggang dulo. Ang laki talaga ng galit mo sa akin, ano? Dahil mayabang ka. Wala pa akong pinagmamayabang pero mayabang na agad ang tingin mo sa akin. Mayabang ka naman talaga. Inagaw mo lahat sa akin. Pati ang babaeng magbibigay ng magandang buhay sa akin, inagaw mo rin. Ano? Tama lang naman sa akin napunta si Maggie. Hindi ko siya pagtatrabahuhin dahil yun ang papel ko sa buhay bilang lalaki. Ang buhayin siya at ibigayan lahat ng kanyang pangangailangan. Bait-baitan, ganyan rin naman talaga ang balak mo. Wag mo akong itulad sa iyo o taktalang ka. Ang mabuti pa'y ibigay na natin sa mananari itong tandang natin. Nang makabitan na ng talim at mamaya lang ay ilalaban itong tandang natin. Sumunod ito sa kanya. Desidido din itong gapiin ang kanyang ganadores na tandang. Kaya hinayaan lamang niya ito. Nang tawagin ang kanilang pangalan ay nagpatiuna na agad si Loroy na pumasok. Nang makapwesto na inilapag agad ni Loroy ang tandang nito. Walang alinlangan niyang sinunod ang kanyang tandang.
Umusog agad siya sa likuran nang makitang pumosisyon na ng atake ang kanyang tandang. Nilaro-laro ni Loroy ang kamay na halatang tensyonado. Wala pa nga, kinakabahan ka na kaagad. Sinong kinakabahan? Hindi ako kinakabahan na. Talaga lang ha, kaya pala nanginginig yung mga kamay mo. Agad nitong itinago ang kamay. Doon ay tinuon ang atensyon sa kanilang mga tandang. Nang sagupain at salpukin ng kanyang tandang ang alaga nito, ay napapasigaw ito sa gulat. Ano ba? Lumaban ka nga, nakakainis ka naman. Huwag mong sigawan ang alaga mo, mas lalo lang yung matatarant at matatakot. Wala kang pakialam, alaga ko yan. Kahit anong gagawin ko dyan ay wala kang pakialam. Sabi mo yan ha, paano ka bibigyan ng magandang buhay ng alaga mo? Magandang trato nga sa kanila hindi mo magawa. Bakit ba sa akin ka nakabantay? Pabayaan mo ko. Nagkibit balikat na lamang siya habang pinagmamasdan ang kanilang mga alagang naglalaban. Ilang sandali pa ibinaon na ng kanyang alaga ang tari nito sa tandang ni Loroy. Napasigaw ito sa gulat nang umiyak ang tandang nitong natamaan ng tari. Hindi pa doon nagtatapos. Muli itong inatake ng kanyang tandang kahit pa ayaw na nitong lumaban. Sa huli ay binigyan na ng hatol ng sentensyador. Panalo ang alaga ni Butchoy. Galit na galit si Loroy nang makita ang tandang nito na walang buhay at nakatihaya niyang bitbit. Hindi niya ito pinansin, kunwari ay hindi niya nakita. Lumaban pa siyang muli at lihim na nanood si Loroy sa naging laban ng kanyang alaga. Lihim itong napahanga sa galing ng kanyang tandang. Ngunit pilit nitong tinatakpan ng galit nito sa kanya. Kaya kung ano-ano na naman ang inaakusa nito. Mandaraya ka talaga, tiyak ako doon. Ayan ka na naman. Ang alaga ko naman na napagdiskitahan mo. Ayusin mo, Butchoy. Mahuli ko lang yung pandaraya mo, lagot ka sa akin at yung tandang mo. Walang nakakatakot sa banta mo, Loroy. Kasi kahit kailan, hindi ko nagawang mandaya. Talaga lang ha, malalaman natin yan. Banta pa nito. Nang makita nito na umabot ng 4 na beses ang pamimihag nito ng tandang, ay mas lalo pa itong nagalit. Nagsimula na itong mag-isip ng mga bagay na makapagpapabagsak sa kanya. Kagaya ng pagsunog nito ng kanyang palayan na dapat ay 1 linggo na lamang ay pwede nang maani. Mabuti na lamang at nakita ito ng tiyuhin ni Butchoy, kaya naagapan at maliit lamang ang natupok ng apoy. Nang hindi ito magtagumpay ay mga alaga nilang kalabaw ang nilason nito. Alam niyang hindi siya mapagbibintangan dahil hindi siya naaktuhan, pero sinisiguro niyang mananagot pa rin ito at pagbabayaran nito ang buhay ng mga alagang kalabaw niya na naging katuwang niya sa kanyang palayan at pagbubungkal ng lupa. Tinawag niya si Moson. Ito ang kanyang tatanungin dahil ito ang nakakaalam ng bagay na hindi niya nakikita. Bakit mo ko tinawag? Moson, alam kong alam mo ang tungkol sa panlalason sa aking mga alagang kalabaw. Ayun ba? Alam na alam ko. Kaya nga dinisiplina ko na eh. Ano bang ibig mong sabihin? Pinasuka ko na ng putik. Maraming putik. Kasunod doon ay tuko na. At kapag hindi nila naagapan, mamamatay siya. Ginawa mo yun? Oo, dahil yun ang kailangan. Hindi na talaga mapigil ang kasamaan ng taong yun. Una ang palayan, sunod ang mga kalabaw mo. Alam mo bang balak pa niyang lagyan ng lason ng inyong balon? Kaya hindi ko na hinayaan pang sulsulan ng Diablo ang utak niya. Talagang napakasama ng puso ng Loroy na yon. Dahil lang yan sa inggit, kasi tumatagilid na ang buhay niya. Masyado kasing mayabang, kaya ibinalik ng Diyos kung saan siya nararapat. Kawawa naman siya. Ikaw ang mas kawawa kapag nagpatuloy ang ganyan tao. Wala nang ibang nasa isip kundi kasamaan. Yun nga lang, bakit ba kasi nagkaganito si Loroy? Dati naman kaming naging magkaibigan eh. Binago na ng pera ang kanyang buhay. Kaya siya naging makasarili. Hindi pa dyan magtatapos kung sakaling naging tuloy-tuloy ang kanyang kasaganahan. Tiyak na magiging sakim din siya sa yaman. Wala na bang pag-asa na magbago siya? Wala na, Butchoy. Umanib na sa kaliwa ang kanyang katawang lupa. Baka maaari pang magbago. Baka pwede pang mabigyan ng pagkakataon. Tao lang siyang nagkakamali. Depende. Kapag lumapit siya sa iyo at umamin ng pagkakamali niya at humingi siya ng tawad ay malamang may posibilidad na nagbago ng ugali niya. Pero depende pa rin. Tignan natin. Dahil sa gabay ng mutsyang tangan niya, ang nagpataw ng parusa dito,
Ito lamang din ang makapagpapatanggal ng sumpa at sakit na pinataw niya rito. 3 araw pang lumipas, kahit anino ni Loroy ay hindi niya makita. Marahil ay nagtatago sa loob ng kwarto. Hinintay niya itong lumapit sa kanya upang umamin at humingi ng patawad. Ngunit mukhang wala itong balak na sumuko. Nag-aalala na tuloy siya kung maayos pa ba ito. O baka naman nag-aagaw buhay na ito. Isang hapon habang umiidlip siya, biglang may narinig siyang bangayan sa labas. Boses iyon ni Aling Iska, ang kanyang inay. Diretso siyang bumangon upang tignan kung sino ang kaaway nito. Nagulat siya dahil naroon si Loroy kasama ang ina nito. Parehong galit at may hawak pang bakal ang binata. Nagmamadali siyang lapitan ng kanyang inay. Bago pa man ito masaktan ng walang awang si Loroy. "Hindi ka na talaga nagbago, Loroy." Bulong niya sa kanyang sarili. Agad niya itong sinaway na makalapit na siya rito. "Ano yan, Loroy? Bakit kayo nag-iiskandalo rito?" "Nang-iiskandalo ba ka mo? Mga lahing demonyo kayo. Binarang niyo ako, kaya sumusuka ako at nagdudumi ng putik. Yun, dinami mo pa kami sa karmang inani mo." Yun nga anak, ang dami ng kademonyohan ng taong ito. Kahit isa, wala tayong inakusa, tapos siya pa tong malakas ang loob na magbintang ngayon. "Nay, pumasok ka na doon. Ako nang bahala sa mag-inang ito." Saan mo papupuntahin yung ina mo? Tiyak akong siya ang mambabarang. Pagalingin niya itong anak ko, dahil kung hindi ire-report ko kayo sa punong baryo. Banta ni Aling Cora, ang ina ni Loroy. "Ayos ka lang ba, Aling Cora? Saan mo nakuha ang ebidensya mo na magpapatunay na mambabarang si nanay? Baka ibabalik ko sa iyo at pagbabayarin kita ng danyos. Baka mas lalo lang kayo malubog sa utang niyan." Natahimik ito sa kanyang banta. Tiningnan niya si Loroy na naninilaw na ang balat at mga mata. "Ang hirap sa inyo, kayo na ang may sala. Kayo pang pabiktima dito. Sa tingin niyo ba, may pag-asang gumaling ang isang taong ang gawain ay puro kasamaan? Sabi ni, pinagbintangan mo ako sa pagsunog ng palayan, saka sa pagkamatay ng mga alagaan yung kalabaw." O talaga? Alam mo? Kasi walang iba nakakaalam doon bukod sa pamilya ko. Nagulat ito at hindi na naimik. Tinanong ito ng ina kung bakit alam nito, ngunit hindi ito sumagot. Bagos ay tumalikod lamang ito ng walang paalam. Nailing na lamang siya at sobrang hirap bang umamin ng isang pagkakamali. Sobrang hirap bang humingi ng tawad sa nagawang kasalanan. O sadyang nahintatakutan lamang ito na baka magbayad ng malaking halaga. Hihintayin pa rin niyang magsisi ito at umamin, ngunit walang nangyari. Hanggang sa nabalitaan na lamang niyang nilalamayan na ito. Wala siyang magawa. Matigas ang isip at puso. Hindi niya kasalanan at wala rin siyang kasalanan. Nang sumunod na linggo'y sunod na nagkasakit ang inay nito. Ganoon pa rin ang sakit nito at dumuduwal ng putik. Isang hapon ay umiiyak itong lumapit sa kanya. Ayoko mamatay, ayoko pang mamatay. Kaya ba ako nagkaganito dahil sa pagiging konsentidor kong ina? Pero hindi ko alam talaga na may nagawang mali ang anak ko, pakiusap. Kung ikaw man na may gawa ng lahat ng ito, pagalingin mo ko, Butchoy. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin ang mga bagay na yan, Aling Cora. Hindi ako albularyo, hindi rin ako mambabarang o mangkukulam man. Ang gagawin nyo lamang ay magsisi sa inyong pagkakamali. Yun lang naman siguro, tiyak akong gagaling kayo. Mamumuhay na ako ng tama at walang panlalamang, pangako yan. Ganyan dapat, Aling Cora. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang mahalaga ay marunong tayong umamin sa pagkakamali natin. Kinabukasan ay magaling na agad ito. Nangako itong magiging mabuti at hindi na mag-iipon ng inggit at galit sa dibdib. Tuluyan niyang napatawad ang nagawa sa kanya ni Loroy. Ang kaso hindi lang naman ito nagkaroon ng pagkakataon na magsisi sa pagkakamaling nagawa. Ikinasal sila ni Maggie. Matapos ang 3 taon nilang relasyon, edad 28 na siya ng pagkakataong yon. Patuloy rin ang buhay niya bilang sabongero. Hindi na yun araw-araw. Mas binigyan niyang pansin ang kanyang mga negosyo at lupain. Si Maggie voluntaryong naglilingkod sa kanilang baryo sa sentro ng kalusugan. Isang pagpapala sa kanilang baryo na magkaroon ng kagaya nilang walang ibang iniisip kundi ang mabuting buhay sa lahat. Hindi lamang pansarili o pampamilya, kundi pambuong baryo. Ito ang totoong legasiya ng angkan na dapat mangyayari sa mga taong binigyan ng pagkakataong umangat at inangat ng nasa itaas. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.